We're still in Galatians 5. This time, basahin po natin Galatians 5:22 to 23. Galatians 5. Please open your Bibles to Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Mga kapatid, ito po ang banal at hindi nagkakamaling salita ng ating Panginoon. The fruit of the Spirit, a life transformed by Christ. Brothers and sisters, inaakala ko po na mainam na bago po natin pag-usapan ang fruit of the Spirit, kailangan po muna nating balikan ang verses 19 to 21 kung saan po tayo nanggaling noong nakaraan. Kasi hindi po natin lubos na mauunawaan ang ganda ng bunga ng Espiritu kung hindi natin nakikita kung ano muna po ang natural o likas na lumalabas sa puso ng tao. Sabi po ni Paul sa verse 19 of Galatians 5, "Now the works of the flesh are manifest or evident." At pagkatapos po, binanggit niya ang mga sumusunod. For example, ay sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry. Binanggit niya rin ang jealousy, fits of anger, rivalries, divisions, at iba pang mga bagay na kagaya po nito. Mapapansin po natin na hindi lang sexual sins ang binanggit niya. Kasama po dito ang galit, kasama po niyang binanggit ang inggit, ang mga pag-aaway, division, at selfish ambition. Ibig sabihin po, ang problema ng laman o ang problem of the flesh, gaya po ng nasabi na natin the last time that we were here, ay hindi lang po nakikita doon sa mga obvious o sa mga hayag, sa mga lantad na kasalanan. Minsan po, tahimik lang po itong unti-unting nabubuo sa loob at lumalabas sa attitude natin, lumalabas sa pananalita natin, lumalabas din po sa pakikitungo natin, sa asawa natin, sa mga kapatid natin at maging sa church. At nakita po natin kung gaano kaseryoso ang problemang ito. Halimbawa po, very recent, itong nangyari na school shooting sa Ateneo de Zamboanga University noon lamang pong August 18. Isang lugar na dapat po sana ay para sa pag-aaral at kaligtasan, naging lugar po ng karahasan. Nakakalungkot po, nakakatakot ang mga ganitong pangyayari. Marahil hindi po natin nalalaman at hindi naman natin na kailangang malaman sa konteksto ng ating mga pag-aaral ang lahat ng detalye, pero bilang mga Christians, bilang mga Kristiyano, hindi lang po natin ito dapat titignan bilang problema ng security o problema ng education or for that matter, a problema ng society. It reminds us, brothers and sisters, of something Scripture has been telling us all along. The deepest problem of humanity is a problem of the heart. Sinabi po ni Jesus na mula sa puso ng tao, lumalabas ang evil thoughts, lumalabas ang murders at iba pang kasalanan. Matthew 15:18 to 19. Ang problema po ng tao ay hindi lamang ang kanyang environment. Ang mas malalim na problema ay ang kanyang sinful
and unregenerated heart. At yun po mismo ang tinatawag ni Paul na the works of the flesh. Kaya ang tanong po, ang dapat na tanong ng bawat isa sa atin ay, what kind of heart is being produced in me? Sapagkat ang gospel po ay hindi lamang sa tungkol sa pagbabago ng ating outward behavior. Christ, brothers and sisters, saves sinners and through His Spirit transform them from the inside out. At kung hindi po ito nangyayari at kung hindi po ito nakikita sa ating buhay, tayo mismo ay pwedeng magsilbing judge ng sarili natin. Kung hindi ito realidad sa atin, ay napakabigat po ng warning ni Paul. Sabi po niya muli sa verse 21, "They which do such things shall not inherit the kingdom of God." Now, hindi ibig sabihin na ang isang Christian ay kailangan maging perfect bago siya maligtas. Hindi po yun gospel kung yun ang mensahe. We are justified by faith in Christ, not by our own works. Ephesians 2:8 and 9. Salvation, again, brothers and sisters, is by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Pero po, ang taong tunay, at dapat klaro ito sa atin, ang taong tunay na nakay Kristo ay hindi po maaaring manatiling komportable sa dating paraan ng kanyang pamumuhay. Amen? Ang masagana pong biyaya na nagliligtas sa taong ito ay siya ring makapangyarihang biyaya na nagbabago rin sa kanya. As Philippians 2:13 says, "For it is God which worketh in you." Napansin niyo po ba yun? God is not merely helping us. God is actively working in us. God is God which worketh in you, but to will and to do of His good pleasure. And here we see the contrast in our passage. In verses 19 to 21, we see the works of the flesh. But in verse 22, part of our text today, in verse 22 we read, "But," there's the contrast, "but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, etc." The flesh, brothers and sisters, produces works that manifest our sinful desires. But the Spirit produces fruit that reflects the transforming work of God in those who, hindi sa lahat in those who belong to Christ. Those who belong in Christ. Na muli po, puntahan natin muli ang ating text. Muli po, sabi sa verse 22, "But the fruit of the Spirit is what? Love." Gusto kong, bago tayo dumiretso dyan, pansin muna natin. Napansin po ba ninyo, singular yung fruit. Hindi sinabing fruits, but the fruit of the Spirit is love. Ibig sabihin po, hindi natin pwedeng piliin lamang ang mga virtues na convenient para sa atin. Hindi po natin pwedeng sabihin na okay lang ako na walang patience kasi loving naman ako Hindi natin po pwedeng sabihin, hindi ako gentle pero faithful ako. Hindi ba pwede yun? Tanggapin niyo ako kung sino ako. The Spirit of God is producing Christ-like fruit in the life of the believer. Either totoo ang Biblia at walang kasinungalingan, o maaaring may problema sa atin, o may problema sa ating claim tungkol sa liwanag ng lahat ng inaaral natin. Maaaring
Sinasabi mo na ikay mananampalataya, ngunit sa totoo ay hindi. O maaari din namang nasa kalagayan ka ng pagrebelde sa puso mo o paglaban sa puso mo sa liwanag ng itinuturo ng banal na kasulatan. No, hindi po ibig sabihin na pare-pareho ang maturity ng bawat Christian. May areas po sa buhay natin na lumalago tayo. At may areas din po na kailangan pa nating bigyan ng pansin. Napansin niyo ba yon? Maaaring natatagpuan mo ang sarili mo na more patient than you used to be. Pero Lord, may problema ako sa love. Loving the unlovable, halimbawa. So pwede yun, possible yun. But the Spirit, again, is continually at work in our sanctification, confirming us more and more to Christ. Ano po sabi ng 2 Corinthians 4:16? The inward man is being renewed day by day. Araw-araw may nangyayari. Maaring mabagal, pwede yun. Hindi naman karera ang Christian walk, pero hindi po pwedeng walang nangyayaring pagbabago sa buhay natin kung tayo ay nagpapakilala na mananampalataya. Kaya po mga kapatid, hindi ito parang menu. Napipili lang natin kung ano gusto natin. The Spirit produces the whole fruit in us. At dahil po ang sanctification ay gawa ng Diyos sa atin, makakaasa tayo na hindi niya tayo iiwanan sa dati nating kalagayan. Yan po ang sigurado, yan po ang tiyak. He will complete the work that He has begun in us. Philippians 1:6. At ang una pong binanggit dito ay love. The fruit of the Spirit is what? Love. Now, ang biblical love po ay hindi simpleng pakiramdam. Yun yung normal nating definition ng love. You know, yung meron akong something na hindi ko maipaliwanag, Dr. Ijoy, sa aking kalooban, pero I know I'm in love. Parang ganon, Miss Gia. Parang gusto ni Giang tawagin ko yung pangalan niya. Parang, hindi po ito simpleng pakiramdam. Hindi po ito yung mahal kita kasi mabait ka sa akin, halimbawa. Hindi po ito ganon. Christian love, brothers and sisters, is willing the good of another, even when it is costly. Kahit walang balik sa'yo. Ang tunay na pag-ibig, iibig ka, hindi dahil mabait siya sa'yo. Iibig ka, hindi dahil generous siya sa'yo. Iibigin mo siya dahil ang gusto mo ay kung anong makabubuti para sa kanya. Kahit masakit ang kapalit nito, kahit costly ang kapalit nito, yun ang klase ng pag-ibig na gusto ng ating Panginoon na isa pamuhay natin. Amen? Kaya ang tunay po na pag-ibig ay hindi lamang nakikita sa malalaking mga bagay, sa mga dramatic na mga bagay. Minsan po, mas kailangan makita ito sa mga ordinaryong mga pangyayari, ordinaryong mga sitwasyon kung saan pinipili nating gawin ang mabuti sa kapwa natin dahil una tayong minahal at una tayong nakaranas ng napakasaganang biyaya ni Kristo. Hindi mahirap umibig sa ganitong paraan ang isang nakaranas kung gaano ito kasagana at tumanggap mula sa ating Panginoon. Amen? Palagay ko hindi applicable dito yung bakit ang hirap mong mahalin. Well, mahirap, pwedeng totoo yun kung ikaw ay magiging honest, pero hindi imposible dahil mas makapangyarihan ang biyaya ng Diyos. Amen? Halimbawa po, bibigyan ko kayo ng halimbawa para mas maka-relate kayo sa practical na level. Yung iba dito, nabanggit ko na sa young couples,
book reading namin. Sabi ko nga, nabanggit ko sa kanila, minsan po ang problema, hindi naman yung lack of love. Minsan, lack of sleep lang. Hindi mo lang naintindihan na kulang pala siya sa tulog, kaya irritable siya. Something like that. Amen? Halimbawa po, pagod ka, galing ka sa trabaho, marami kang iniisip, tapos sa daratnan mo, nakakairita. Pero pinipili mo na sa halip o imbis na ikaw ay maging harsh sa asawa mo o sa anak mo, pinipili mo na magsalita ng may biyaya. Iyon po ay pag-ibig. May naka-offend sa'yo. Pero imbis na ikwento mo siya sa iba, o imbis na magkimkim ka ng sama ng loob, at maraming beses nyo nang narinig sa pulpit na ito, pag nagkukwento ka sa iba, lagi naman ang bida, ikaw. Meron ba nagkwento sa iba na ibinigay yung side nung kinagagalitan mo? Wala namang ganun, di ba? Ganun tayo ka-unfair. Pero again, may naka-offend sa'yo, pero imbis na ikwento mo siya sa iba, o imbis na magkimkim ng sama ng loob, pinili mong manalangin para sa kanya at kausapin siya diretso ng maayos. After all, that's the Bible way of doing it. May malabo sa'yo, linawin mo doon sa mga taong concern. May kapatid sa church, halimbawa, na hindi mo ka-vibes, hindi mo ka-close. O minsan pa nga, nakakainisan mo pa. Pero hindi mo siya iniwasan. Pinili mong mahalin siya, pinili mong mag-minister sa kanya, pinili mong tiisin ang kanyang mga weaknesses, not because he deserves it, but because you yourself have received grace that you did not deserve. Amen? That's biblical love. At dito po natin nakikita yung lalim at yung pagkakaiba ng Christian love. We love not merely because others are lovable, but because Christ has loved us. The Spirit produces in us a love that looks beyond our preferences. A kind of love that looks beyond our feelings and even our own comfort. Kahit mahirap, mahalin ang kapatid, mamahalin mo pa rin. Kahit alam mo na winawasak kanya sa likod, yayakapin mo pa rin. Dahil alam mo, ang Panginoon, ganun kami minahal. What? We were His enemies when He loved us. We were what? We were ungodly and sinners when He loved us. Umibig ka rin ng gayon sa iyong kapatid. Brothers and sisters, alam nating lahat that is not natural to the flesh. Hindi yan likas sa ating laman. Ang likas po, ang natural po sa atin ay ang gumanti. Kung paano niya ako tratuhin, ganun ko rin siya tatratuhin. But the Spirit teaches us another way. Kaya tanungin natin, mga kapatid, ang sarili natin. Kapag may nagkasala ba sa akin, ang instinct ko ba ay gumanti? Ang instinct ko ba ay magreklamo o magkalat ng kwento? O tinuturuan ako ng Spirit na magmahal kahit mahirap? Now, hindi ibig sabihin na ang biblical love ay hindi nagsasalita ng katotohanan. Speak the truth in love. Malinaw yan sa Ephesians 4:15. Brothers and sisters, love can confront. Love can correct. Love can say no. But Christian love seeks the good of the other person, not our revenge or self-glory. Then Paul says, joy. The fruit of the Spirit is not only love, but joy. Now, Christian joy is not dependent on everything going well. Hindi ibig sabihin na palaging masaya ang Christian at hindi nakakaranas ng kalungkutan.
Niloloko natin ang ating sarili. Saka yun ang ating pananaw. Ang buhay ng Kristiyano ay laging masayang tunay. Totoo po ang disappointments. Totoo po na mayroong mga unanswered prayers. Lalo namang totoong-totoo na may mga financial problems. May mga family struggles, may sickness, at may mga bagay na hindi natin naiintindihan. Lord, bakit ngayon? Bakit sa akin? Bakit ito? But brothers and sisters, underneath all of this, there is a settled confidence that God is good, and that God is good all the time. And that God is sovereign. And that Christ is ours. Kunin ang lahat sa akin. Merong hindi pwedeng nakawin sa akin. Ang aking tagapagligtas. Ang aking Panginoon. Sa mensahe ng Panginoong Diyos kay Abraham, I am thy shield and reward. Kaya mga kapatid, posible po sa Kristiyano ang umiyak. Pero at the same time, ay may kagalakan sa kanyang puso. Because our joy is not ultimately anchored in circumstances. Ito po ay nakaangkla kay Kristo. Maaari pong mawala ang pera, maaaring madiskaril ang trabaho, maaari pong mapunta sa iba yung magandang opportunity na pinapangarap mo. Pwedeng unti-unti bumabagsak ang iyong kalusugan, o pwedeng mawala sa iyo ang approval ng tao, pero hindi mawawala si Kristo. Sabi nga po ng Psalm 73, familiar verses to us. Psalm 73, 25 and 26, Whom have I in heaven but thee? But there is none upon earth that I desire beside thee. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen? Oh, praise be to God. Kaya kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Saan ba nakakonekta ang aking kagalakan? Ang aking joy? Kung ang joy ko ay nakadepende sa magandang income, o sa aking mga relationships, o again, sa approval ng tao, ako na magsasabi, madali yang mawawala. But when Christ is our treasure, we can say, Lord, I do not understand everything that is happening, but still I have you. Brothers and sisters, that is Christian joy. The fruit of the Spirit is love, joy, and then peace. Hindi lamang peace kapag tahimik ang ating paligid. Biblical peace begins with peace with God. Alam mong hindi mo kaaway ang Diyos. Alam mo that you have already been reconciled to Him through Christ. Dati tayo po ay separated from God because of our sin. But through Christ, we have been reconciled to God. We are no longer under condemnation. And because we have peace with God, the Spirit also produces in us an inner peace and settled confidence in God, even in the middle of troubles. Hindi po ibig sabihin na wala na yung takot sa kalooban natin. O lagi ko namang sinasabi, every time na schedule ko na magpa-check up, this coming Thursday, schedule ko na, nandun yung mga apprehensions mo. Nandun pa din yun. Hindi ibig sabihin wala na yung kalungkutan, o wala na yung anxiety. We still experience real troubles, pero kahit may problema, mayroon po tayong inward confidence na God is still God. And Christ is still our Savior. And our future is secure in Him. May problema ka ba sa pamilya? Hindi mo ba alam kung paano maaayos? Pray and trust God.
Pwedeng sasabihin mo, napakasobra naman, simplistic niyang pastor. Pray and trust God. Have you prayed? Have you put your trust and confidence in God? Yun yung tanong eh. Kasi simplihan ka, hindi mo pa ginagawa. Lahat na ginawa mo. Kung may financial problem ka, lahat na. Hinanapan mo ng pwedeng makatulong sa'yo, pero nanalangin ka na ba? At talaga bang binatawan mo lahat at sinabi mo, Panginoon, ikaw po ang mamahala sa buhay ko at napakagulo. Hindi mo ba alam kung saan manggagaling ang provision? Trust the Father who knows what you need. Naniniwala ka ba doon? Alam ng Panginoon ko kung ano ang aking mga pangangailangan. May situation ba na hindi mo kontrolado? You can say, I don't know what God is doing, but I know who God is. That is not pretending, brothers and sisters, that the problem does not exist. That is peace in the midst of the problem. Hindi mo naman lulukuhin ang sarili mo. Kung talaga may problema, may problema. Pero muli, posible ang kapayapaan sa gitna ng pinakamabigat na suliranin. Alam po ninyo, as I minister to many of our people, minsan yung pinaka hindi mo inaasahang pinapractice ito, yung doon mo pa sa kanila maririnig ito eh. At sa maraming pagkakataon naman, yung mga inaakala mo, sila na yung matibay, sila pa yung ang daming mga tanong at confusion. Nonetheless, ang tanong na lang ay ikaw ngayon. Kamusta ang pagkakaunawa mo sa mga bagay na ito? Nadagdag pa ni Paul, the fruit of the Spirit is not only love, joy, peace, etc., but also long-suffering and gentleness, goodness. Long-suffering means patience, especially toward difficult people. Madaling maging patient sa taong hindi mo kilala, amen? Pero paano kapag sarili mo ng asawa? Paano kung sarili mo ng anak? Ang pinag-uusapan natin. Ka-office mate mo, church member. Kapag paulit-ulit na parehong problema, doon po lumalabas kung gaano talaga kalalim ang gawa ng Espiritu sa loob natin. Minsan po, di ba, panalangin natin, Lord, baguhin mo siya. O kaya naman, Lord, baguhin mo ang situation ko. Maaari pong mensahe ng Panginoon sa iyo, anak, ikaw ang gusto kong baguhin. How about that? That is sanctification. Unti-unting binabago tayo po ng Diyos upang maging higit na katulad ni Kristo. At hindi po instant yung process. Kaya huwag natin gawing excuse. Yung, ganito talaga ako eh. Mainitin talaga ulo ko. O kaya, dapat by this time, kilala mo na ako, prangka akong tao eh. So, excusable yung pagiging bastos ko magsalita. Ganyan talaga ang personality ko. Mga kapatid, hindi po lahat ng sinasabi nating personality dapat manatiling ganun. May mga bagay na hindi po personality problem. May mga bagay na sin problem. At ang gospel ay hindi lamang po nagpapatawad ng kasalanan. Makapangyarihan itong bumago rin sa ganitong mga problema. Then comes gentleness and goodness. Now, gentleness is strength under control. Hindi po weakness ang pagiging gentle. Si Kristo mismo po ay gentle, pero hindi po siya weak. Alam natin that Jesus Christ confronted sin, for example. He rebuked hypocrisy. He stood for truth. But he was not controlled by anger. He was not controlled by pride or selfishness. Kaya po pwede tayong maging firm sa ating paninindigan without being cruel. Pwedeng mag-correct without destroying someone's dignity. Goodness, brothers and sisters, means doing what is right and beneficial. Doing what is beneficial to others. Hindi lang tayo dapat umiiwas sa masama. Dapat matututo rin po tayo gumawa kung ano ang mabuti. May mga nangangailangan po ng tulong, tumulong ka.
May mga nangangailangan na patawarin mo. May nangangailangan na encourage mo. May temptation na kailangan mong takbuhan, takasan mo. Christian maturity is often seen in ordinary obedience. At dyan po tayo madalas bumabagsak. Hindi ngayon sa ating corporate worship, bukas. Pagka nasa office ka na, o pagkakasama mo na kabarkada mo, doon mo na nakakalimutan. Hindi ngayon, lahat tayo ngayon may halo. Amen? Glory, holy. Bukas, o kaya mamaya, o paglabas. Ngayon pa lang. Nandun ang pagsubok. Bukod dito, sabi pa rin po ng text, aside love, joy, peace, sinabi rin po na bunga rin ng Espiritu ang faith, weakness, temperance. Ang faith po dito ay maaaring tumukoy sa faithfulness, yung po bang pagiging mapagkakatiwalaan. Ang Christian po ay hindi dapat puro salita. Kapag sinabi niyang gagawin niya, dapat gagawin niya. Ilan sa atin ang promise breakers, di ba? Alauna usapan, 12:30 pa lang, nandun ako. Ang excuse, hindi ko naman sinabing AM o PM. Kaya nga may tinatawag tayong Christian time, amen? Hindi yung lagi kang huli. Kapag may commitment tayo, panindigan natin mga kapatid. Kahit sa bahay man ito, sa trabaho o sa church. Dapat may character of faithfulness din po tayo, o pagiging tapat. Hindi lang mapagkakatiwalaan, kundi yung pagiging tapat. The Spirit produces in us a willingness to remain, a willingness to serve, and a willingness to obey even when nobody is applauding. Amen? Hindi kinakailangan lahat ng ginagawa mo nakabandera. At dito natin makikita ang difference between serving Christ and serving ourselves. Kung ang motivation po natin ay palakpak ng tao, kapag wala na pong pumapansin, titigil na rin tayo. Ala naman nakakapansin Di ba? You know? Diba, naglilinis ka? Ito ay para sa Panginoon. Hindi man lang ako nabati o napuri ni Pastor, pampihirang buhay. If we are serving Christ, we can remain faithful even when nobody sees. Even when nobody sees us, you see. Meekness is humility. Ito ang kabaliktaran po ng pride. Ang taong meek ay hindi kailangang siya lagi ang bida. Meron ba kayo nakikilalang ganong klase ng tao? Ito yung magkukwento tungkol sa kanya. Hindi kailangang siya lagi ang tama. Hindi kailangan siya ang mapapansin. At alam nyo, dito pumapasok yung context sa verse 26, let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Pwedeng active tayo mga kapatid sa church, pero ang motivation natin ay sarili pa rin pala natin. Kaya dapat po nating tanungin ang ating sarili. Kapag wala na nakakapansin sa ginagawa ko, gagawin ko pa rin ba ito para sa aking Panginoon? That is a painful question, alam ko yan. But a necessary one. Because meekness says, Christ must increase, I must decrease. I don't need the glory. And finally, temperance or self-control. Hindi ibig sabihin na wala kang desires. Ibig sabihin po nito, hindi desires mo ang Panginoon mo. May galit ka, pero hindi galit ang kumokontrol sa'yo. May gusto kang sabihin, pero natututo kang manahimik kapag hindi iyon makakatulong. May temptation, pero hindi mo sinasabi, ganito talaga ako Instead, you say, I belong to Christ. I was encouraged as I ponder upon this by Heidelberg's Catechism. Yung phrase na I belong to Christ. Sabi po sa Catechism na ito, I am not my own, but belong body and soul
in life and in death to my faithful Savior, Jesus Christ. Ito pa rin po ba ang motivation ng bawat isa sa atin? Sige nga po, be honest. Gawin nating salamin ito. Nagre-reflect ba ito sa buhay ko? I am not my own. But I belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior. Ang sagot, ikaw lang pwedeng magbigay. Hindi natin sinisikap kontrolin ang sarili natin para maging worthy tayo sa ating Panginoon. We exercise self-control because we already belong to Christ. At dito natin kailangang balikan. Again, talking about context, sa verse 24, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Mga kapatid, ang bunga po ng Espiritu ay hindi lamang listahan ng mabubuting katangian. Ito po ay larawan ng buhay na binabago ng Diyos sa isang taong tunay na kay Kristo. Kaya ang tanong, nakikita ba si Kristo sa aking buhay? Kapag tayo po ay nasasaktan, halimbawa, nakikita ba si Kristo sa ating buhay? Ano yung response? Pag-ibig ba o galit ang lumalabas sa atin? Kapag may pagsubok, nagtitiwala po ba tayo sa soberenong Diyos? O agad tayong natatakot at agad tayong nagrereklamo? Kapag walang nakakita, nananatili pa rin po ba tayo sa ating katapatan? Hayaan po nating suriin tayo ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, kung ihahalin tulad siya sa isang salamin, hindi pwedeng lagyan ng filter. At kung makita po natin na marami pang kailangan mabago sa atin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Balik po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Kristo na nagligtas sa atin ay siya rin pong Kristong patuloy na bumabago sa atin. At kung ikaw ay nandito at wala ka pa kay Kristo, hindi ka pa mananampalataya, huwag mo isipin na kailangan mo munang ayusin ang iyong buhay bago ka lumapit kay Kristo. Kailangan mo si Kristo. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Lumapit ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya lamang. Lapit ka. Maging sino ka man, lapit ka sa Kanya. Tingnan mo kung ano ang kayang gawin ng makapangyarihan at masaganang biyaya ni Kristo sa isang nagsisising makasalanan na tulad mo. Amen. Let's all stand up.